Amen. Praise the Lord. Ano po? Isang awit. Papuri sa Panginoon. Ano po? Yan. Umawit lang tayo ng umawit para sa Panginoon. Kasi lalo na kung alam natin yung mensahe ng awit na yun, ano? Maganda. Maganda po. Patuloy na makakapagpabago din yan ng ating ng ating karakter. Totoo lang, ano? Kapag ninanamnam natin yung sinasabi sa awit. Kasi parang sermon din yan, eh. So kung yung inaawit mo at alam mo yung lyrics o yung mensahe na tumatama sa puso mo, bago ka talaga pagka ikaw ay seryosong tawag dito, lumalapit sa Panginoon sa pamagitan ng pag-awit. Salamat Kuya Melchor Calas. Ano po? Ayan, at good morning sa lahat na nariyan ngayon sa live. Sa mga nasa background, magandang umaga din po sa inyo. Sister Tess Flores, yan, Kuya Narsing, Nanay Nerissa, Sister Elizabeth, Sister Marites Loreto, Sister Janet, at Brother Jojo Gatmaitan, Sister Gloria Balbido, si Ate Mitch, magandang umaga po, Nanay Fina, Sister Imelda Liena, Sister Girly Sabat, yan, magandang umaga po, Ate Revi, Ate Lorna, Sister Emily Makalalag, at saka si Bro Eliseo, yan, good morning sa inyo dyan, ano, kung nakikinig kayo, si Mr. No, Sister Nimpa Rivera. Magandang umaga po sa atin lahat. At ngayon ay andito na si Pastor. Ipagkalob na po natin sa kanyang pagkakataon. Pastor, good morning po. Good morning po Kuya Melbs. Yan, happy Monday po sa lahat po ng ating pong mga kapatid. So napakabilis ng panahon, September 30 na. Ayan, bukas ay October 1 na. So ang Panginoon ang siyang ating patuloy na sinasamba sa mga oras na ito. At bukas ay first day of filing ng candidacy, kung di po ako nagkakamali. Ano? Kaya yun, nawa ang mga tatakbo ay talagang sincero sa kanilang posisyon at talagang nais maglingkod sa bayan, hindi yung parang paglingkuran lang nila yung kanilang mga bulsa. Kaya sama natin sila sa panalangin din ang mamumuno sa ating bayan. Ang gantimpala ng mananagumpay. So ano kaya ang gantimpala ng mananagumpay? Siyempre buhay na walang hanggan, di ba? Ito po ay makikita natin sa mga makalangit na dako sa salita ng Panginoong Diyos. Tayo po ay mananangin, Panginoong Diyos na siyang nagmamahal sa amin. Ang biyaya po ninyo ay malawak at hindi kumukupas at hindi nagmamaliw. Sa umaga na ito ay aming idinadalangin, O Diyos, ang aming pong pag-aaral. Inyo po nawa kaming bigyan ng karunungan na nagmumula sa inyo. Tulungan niyo po kami na patuloy namin kayong sambahin sa aming buhay na ito. Tulungan niyo po kami, Lord, na kayo po ang patuloy naming papurihan, pasalamatan sa aming buhay. I-guide niyo po nawa kami, Panginoon, sa aming devotional na ito. Kayo nawa ang mangusap sa aming puso't isipan, maunawaan namin at ma-apply sa aming buhay ang aming pong maririnig. Salamat ho, O Diyos, sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngayon po dito sa ating key text, ayan, medyo mahaba yung key text natin. Ano? Sabi dito sa key text, maikli lang pala na pindot lang natin. Sabi po dito, ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito at kayo'y magiging Diyos niya at kayo'y magiging Diyos niya at siya magiging anak ko. Ako'y magiging Diyos niya. Yan. At siya'y magiging anak ko. Ibig sabihin, mga kapatid, no? Ang mananagumpay ay magmamana ng langit na bayan, no? Ng buhay na walang hanggan. Siyempre, mga kapatid, no? Yung pong langit na bayan. Aanin mo naman kasi yung napakaraking karangyaan, malaking kayamanan, gintong lantay kung ang buhay natin maikli lang. Siyempre kasama yung buhay na walang hanggan para talagang masulit mo yung kayamanan na yun. No? Hindi katulad dito sa lupa, marami kang naipon na kayamanan, ang makikinabang ay yung anak mo o apo mo o iyong kamag-anak. Ibig sabihin, personally ikaw, konting panahon mo lang yun may enjoy. Yan, no? Dahil maikli lang yung buhay. Unlike sa ating Panginoong Diyos doon sa langit, ay may enjoy natin yung lahat ng kayamanan na ito sa tulong ng Panginoon dahil tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating tagapagligtas. Kaya malinaw mga kapatid, walang patay na pupunta sa langit dahil hindi naman simenteryo ang langit. Yan ang tatandaan natin.
no? Hindi ko muna matay, pupunta na agad sa langit at dadalanginan pa, ay gabayan mo kami diyan sa langit. Nagkita na kayo diyan ng ni ganito, ni ganyan. Iyakap mo kami. Walang ganun mga kapatid. No, walang ganun. Dahil ang langit ay mana ng mga mananampalataya na binigyan ng buhay na walang hanggan ng ating Panginoon sa ikalawa niyang pagbalik. Yan po. Ang sabi sa mga makalangit na dako, hindi natin napapansin kung gaano kalapit ang wakas ng lahat ng mga bagay. Hindi natin nararamdaman ang pangangailangang maging matagumpay araw-araw at siguruhin ang walang hanggang gantimpala. So sabi po dito, no? Ano daw po ang hindi natin napapansin? Kung gaano nakalapit ang wakas ng mga bagay. So sangayon sa devotional natin, ang lahat ng mga bagay ay papalapit na sa katapusan. Yes. Ito'y kumukupas at nasisira ang mga bagay-bagay na ating ginagamit araw-araw. At the same time, mga kapatid, no, ay ang ating buhay ay papalapit na rin sa pagtanda sa kamatayan. Yun talaga ang talagang lundunon. And then meron pang papalapit, yung pagdating syempre ng ating Panginoon. Kaya pinopropose dito at sinasabi sa atin na kailangan nating maramdaman yung pangangailangan natin na magtagumpay at siguraduhin yung pong gantimpala ng Panginoon makakamtan natin. Ibig sabihin, siguraduhin natin na ang pananampalataya natin ay sa Panginoon. Yung mga nagtagumpay sa mga tukso na nasa mundo, sa pamamagitan ng pagnanasa ay nakikibahagi sa banal na likas. Ang sakripisyo ay ginawa para sa atin. Tatanggapin ba natin ito? Ano daw kung tatanggapin natin yung sakripisyo ng ating Panginoong Hesus para sa atin? So si Jesus Christ ay nagtagumpay sa tukso ng pagnanasa sa sanlibutan na ito. Tayo ay naging kabahagi sa pagtatagumpay na ito, mga kapatid. Hindi natukso ang Panginoon na matakam sa isang pagkain, sa isang kayamanan o sa flesh. Siya ay nagtagumpay at siya ay naging karapat-dapat na sakripisyo para sa bawat isa sa atin. Naging isang inosente, katulad na inosente na tupa para sa bawat isa sa atin. O sabi dito, nangangailangan ng panalangin, nangangailangan ng pananampalataya, nangangailangan ng pangunawa upang maging kabahagi ng banal na likas. Para magkaroon tayo ng banal na likas, ano ang pangangailangan natin? Ano ang kinakailangan natin gawin? Manalangin, manampalataya, at malawak ang unawa. Dahil marami ang nananalangin, marami ang nananampalataya, pero makitid ang pangunawa sa Panginoong Diyos. Maraming gano'n, maaring bigla na lang sisihin ng Panginoon dahil sa problema na dumating agad sa buhay. Maraming ganyan. Nataimtim na nanalangin, nananampalataya sa Panginoon kapag kasagana ang buhay. Di ba? Kapag ang buhay natin ay walang problema at walang iniisip na dagok sa buhay. Pero kapag dumating na ito, yung pangunawa ay lumiliit at bigla na lang sisisihin ng Diyos at nawawala na yung pananampalataya, panalangin sa tagapagligtas. So hindi dapat nagbabago. Lalong dapat tayong manalangin at manampalataya. Lumawak na lalo ang ating unawa kapag dumadami rin ang mga pagsubok natin sa buhay. Ngunit habang tinatamo natin ang karanasang ito, hindi lamang tayo ang nakikinabang. Nagbibigay tayo sa lahat ng nakapaligid sa atin ng katibayan na ang lahat ay maaring maging kabahagi ng banal na likas. Lahat ay maaring maging managnagumpay. So sabi po dito, mga kapatid, no? Walang tao sa mundo na makasalanan na walang pag-asang managumpay. Ibig sabihin, kahit gaano karami ang kasalanan natin, kahit gaano kalaki ang kasalanan natin, meron pa rin tayong karapatang managumpay sa pamamagitan ni Jesus. Yun ay kung tatanggapin ng ating Panginoong Hesus sa buhay. Dahil nga, karamihan ng mga talagang nahulog na sa pagkakasala, napakahirap ng bumangon dahil nabalot na ang kanilang isipan ng kadiliman. Hindi na malawak yung kanilang unawa. Pero kung talagang tatanggap sila sa Panginoon, babalik sila sa Panginoon, hindi imposibleng sila managumpay dahil ang Panginoon ay
nariyan dahil ang Panginoon ay handang magligtas ang mga tao kahit gaano kabigat ang ating pong mga pagkakasala. So lahat ay maaring managumpay. Maging determinado tayo magtagumpay. Hanapin natin ang malaking sukat ng banal na biyaya. Huwag tayong magpadala sa mga elemento ng mundo, kundi ipakita natin na determinado tayo maging mga mananagumpay araw-araw at oras-oras. Yan. Ano daw po? Determinado tayong managumpay bawat araw. Ibig sabihin, determinado tayong manalangin, manampalataya sa Panginoong Diyos. Dahil kung tayo ay manlulupaypay at manghihina at talagang kakainin ng mga pagsubok, ay walang pagtatagumpay sa atin, di ba? Kinatawan natin si Kristo at ang katotohanan saan man tayo magtungo upang tayo ay luwalhatiin ang Diyos. Mga kapatid, gustong-gusto ni Jesus na mamagitan para sa inyo, kumapit kay Jesus. Sabi dito, representative tayo ng Panginoon sa sanlibutan na ito. Ambassador tayo ng ating Panginoon. Matatapos lang yung buhay natin kapag tayo ay namatay, no? Naalala ko si Dr. Medina, ayan, nakaburol ngayon sa Arcelius Church. Talagang lahat ng mga pupunta doon na talagang nananampalataya sa Panginoon, talagang pinapakain niya, ano? Tinuturuan niya pa sa Biblia, lalo na yung mga burden of proof. Ayan. Na talagang siya ay kinatawan ng ating Panginoon. Marami siyang napaglingkuran dahil siya isang doktor, nagmi-missionary siya. Pero ngayon ay natapos na ang kanyang buhay. Natapos na ang kanyang paglilingkod sa sanlibutan na ito. 91st o 92 years old na siya ngayon. Hindi mga magna-92 siguro. Ang Panginoon ang siyang nakakaalam ng ating katapusan sa sanlibutan na ito. Kaya kailangan habang buhay tayo, habang malakas tayo, sa Panginoon tayo. Walhatiin natin ang Panginoon, papurihan natin siya. Kung gaano natin gusto na manampalataya at maligtas at makarating sa langit, mga kapatid, ganito yung kagustuhan natin na maligtas Pero yung kagustuhan ng Panginoong Diyos na mamagitan para sa atin na tayo ay iligtas, ay higit pa sa gusto natin, mga kapatid, no? Lagpas pa sa kagustuhan natin. Gustong-gusto ng ating Panginoon na mamagitan sa atin. Ibig sabihin, sabik ang Diyos na tayo ay iligtas. Kasi kung hindi excited ang ating Panginoong Diyos na iligtas tayo, hindi niya gusto na iligtas tayo, hindi siya magkakatawang tao. Pero ang ating Panginoon, nagkatawang tao siya on time, sang-ayon sa propesiya doon sa Old Testament. Kaya mga kapatid ko, maging kagustuhan din natin ang sampalatayanan ng Panginoong Diyos. Maging willing din tayo na siya ay papurihan. Sikaping maging mga mananagumpay upang tanggapin ka ng tagapagligtas sa lungsod ng Diyos. So yan, kung sisikap ng Panginoong Jesus na mamagitan sa bawat isa sa atin, sikapin din natin na mananagumpay, aba naman, di ba? Tapatan natin yung effort ng Panginoong Diyos nung tayo ay iniligtas niya sa krus ng Kalbaryo. Tanggapin natin ang tagapagligtas at manahin natin yung lungsod na inihanda niya. Na ano pat hindi nakukupas at hindi na mawawala kailanman. Kung saan maaari mong kantahin ang mga tagumpay na tububos na biyaya. Marami tayong makakanta doon sa langit. Di ba nga ang gusto natin, sa kapaguran natin sa sanlibutan na ito ng pagtatrabaho, napakasarap na tayo ay mamasyal sa isang lugar na napakaganda. Minsan tayo doon ay 3 days, minsan ay 1 day lang. Pero mga kapatid, yung bakasyon na inaalok sa atin ng Panginoon pang walang hanggan, di ba? Buhay na walang hanggan. Sabihin infinite, napakatagal. Mas matagal pa sa pagtatrabaho natin. Alam mo, ang tao, mula nung nag-aral tayo hanggang sa magtrabaho, mas mahaba yung pagtatrabaho natin, mas mahaba yung pagpapagal natin kaysa doon sa ating pamamasyal o pag-enjoy sa buhay. Minsan, at ang mangyayari, ang pag-enjoy natin sa buhay, kapag nag-retire na yung tao, doon pa lang niya na-enjoy yung kanyang pensyon, yung kanyang mga kinita, yung kanyang mga ipinundar. Kaya lang maikling panahon na lamang yun at siya ay papanaw na. Ganun talaga ang buhay, di ba? Yung iba nga hindi na nakuha yung kanyang benepisyo at namatay na lang bago mag-60.
Kakatrabaho, kakaaral mga kapatid, nakaka-stress. Kaya dito ang alok ng Panginoon, buhay na walang hanggan. Mas mahaba pa sa itinarabaho natin. Alam mo, kapag nandun na sa langit, naiisip ko, katulad ng pamamasyal natin, katulad ng may outing, di ba? Family outing, 3 days. Kapag ka nandun ka sa isang tabi ng beach, o kaya nag-hiking ka, yung lahat ng mga kapagalan mo, yung lahat ng mga tinarabaho mo, ng ilang taon, nalilimutan mo yung hirap eh. Kapag nandun ka sa isang lugar na napakaganda. Ganon din ang pakiramdam siguro natin pag nandun sa langit. Bakit siguro? Hindi pa ako nakarating ng langit eh. Di ba? Sigurado. O siguro, sigurado na. Siguro na mga kapatid, ganon din yung ating pakiramdam. O higit pa kapag nandun na tayo sa langit. Kaya nga sabi ng Biblia 21 ng Revelation, papawiin ng Diyos ang ating mga luha. Bakit? Makalilimutan natin yung lahat ng hirap sa ganda ng langit na inihanda ng Panginoong Diyos. Dadalhin tayo sa ikalawang pagdating ni Jesus Christ. Hindi pa ngayon. Pag namatay tayo ngayon, hindi pa ngayon. Yung mga namatay na ngayon, yung mga namatay na nakaraan, wala pa sila sa langit. Nasa cemetery pa lang sila. Bubuhayin pa lang sila ng ating Panginoon. O anong tanawin ng pagsasaya kapag ilalagay na ang kordero ng Diyos sa mga ulo ng mga tinubos, ang korona ng nagwagi? Kailanman hindi ka nadadalhin sa tukso at kasalanan. Makikita mo ang hari sa kanyang kagandahan. Napakaganda, no? Kung tayo ay lalagyan na ng korona na nagwagi sa pamamagitan ni Jesus, na kailanman hindi natutuksohin, hindi na magkakasala pa. Ayun ang sabi dito. Hindi na magkakasala pa, hindi natutuksohin. Yan ang napakaganda. Yes, we can stop sinning dito sa sanlibutan. Di ba? We can stop sinning. Pero nandiyan pa rin yung tukso. At may pagkakataon na tayo nagkakasala pa rin kahit paunti-unti. Di ba? Pero nakakastop tayo sa sinning. Kaya natin tumigil sa pagkakasala. Di ba? Nagagawa naman natin yun eh. Lalo na kapag tayo nagbabasa ng Bible at nag-worship. Pero yung totally na talagang wala na yung kasalanan, doon sa langit na bayan. Na kapag nakoronohan tayo, noong korona na walang tinik, kundi korona ng pagtatagumpay, malaya na tayo sa ganyan. Hindi na tayo hahabulin ng tukso o ng kaaway dahil siya ay mabubulid na sa dagat-dagatang apoy. Alam niyo yung experience na parang hinahabol ka, tapos nakawala ka doon, masarap sa pakiramdam, di ba? Parang nawalan ka ng tinik. At ang mga natulungan mo papunta sa langit ay makakatagpo mo doon. Ibig sabihin, sino yung mga natulungan natin? Ibig sabihin, ikaw yung naging kabahagi sa pangangaral. Natulungan mo yung tao na yung makapunta sa langit sa pamamagitan ng pagbigay ng pamphlets, pag-Bible study, sa pamamagitan ng pag-awit mo sa crusade, no? Ng pag-ministry mo, syempre, pagpapahayag, sa pamamagitan ng pag-aayos mo ng mga upuan, ng sound system, para makapakinig sila na maayos, marinig nila na maayos sa salita ng Panginoon. Sa ganun para nakatulong tayo para yung mga tao makapunta ng langit. Makakasama natin sila doon pala. Kasi tinanggap nila si Jesus kung sakali, di ba? Yayakapin ka nila at kikilalanin kung ano ang nagawa mo para sa kanila. Binantayan mo ako, sasabihin nila, ipinalangin mo ako, tinulungan mo akong makamit ang langit. Napakaganda at napakasarap sa pakiramdam yun, no? Yung mga tinulungan, ipinanalangin, binantayan, ninurture, ayan, talagang dinalaw, nung alam mong wala yung kapatid, di na nagsisimba. Sabihan mo din yung pastor kung kilala mo yung hindi na nagsisimba na kapatid. Maalagaan sila mga kapatid. Sabi dun, sama-sama doon sa langit na bayan. Tayo ay sumulong sa lakas ng isang makapangyarihan na isinaasalang-alang ang kagalakan na inilatag sa ating harapan, na makita ang kanyang mukha sa kaharian ng Diyos at nang hindi na paglabas magpakailanman. So yung kaharian ng Panginoon ay talagang wala na makakaagaw sa atin doon. Yung pong kapangyarihan ng Panginoon, ang pinakamaganda doon sa langit ay ang ating Panginoong Diyos. Yung pinakakinasasabikan doon sa langit ay ang ating tagapagligtas at hindi mismo yung lugar, no? Kaya nga dito sa lupa, yes, may gantimpala na buhay na walang hanggan, may mana na langit na bayan, pero wag nating kalilimutan yung gumawa nito at nagbigay nito, ang pinakamahalaga ay ang ating Panginoong Diyos.
Huwag nating laging isipin na, ay gusto ko doon sa langit kasi maganda doon, may langit doon. Hindi. Kaya maganda ang langit. Kaya ang langit ay langit dahil nandun ang presensya. Hindi lang presensya, nandun mismo ang Panginoong Diyos. Nandun mismo ang ating tagapagligtas. No, napakaganda. Tandaan natin na dapat tayong maging kabahagi ng banal na likas at ang mga anghel ng Diyos ay nasa paligid natin na hindi tayo kailangang madaig ng kasalanan. So sabi po dito, ang pinakamitiin natin maging kabahagi ng banal na likas at hindi tayo dapat madaig ng kasalanan. Tayo ay tatayo sa Panginoong Diyos, mananagumpay sa pamamagitan ng Panginoon. Ipadala natin ang ating mga kahilingan sa trono ng Diyos sa panahon ng tukso. Ano ang number one na kahilingan natin mga kapatid? Hindi yung sports car, hindi yung kayamanan. Hindi ganoon mga kapatid. Ang number one na kahilingan natin, tayo ay magkaroon ng kalakasan na managumpay sa mga tuksong darating sa atin. Yun yung number one na idalangin natin sa Panginoon. Panginoon, bigyan niyo ako ng lakas, pananampalataya para mapanagumpayan ko ang tukso na ito na darating sa aking buhay. Na darating sa aking buhay. O yan, 10 minutes daw. Ang sabi pa dito, at sa pananampalataya ay panghawakan ang kanyang banal na kapangyarihan. Ano yung kapangyarihan na ito na banal? Na tayo ay mananagumpay sa kahit anong tukso sa sanlibutan na ito na hindi na tayo magkakasala sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Yun pala yung number one na kahilingan natin sa Panginoon. Na Panginoon, managumpay ako sa maraming tukso na ito at kayo po ang patuloy kong sampalatayanan. Maging banal ang aking likas, no? Katulad ng Panginoon. Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito. So binanggit yung langit na bayan. Binanggit din dito sa 24:21 na yung banal na bayan ay bababa. Wala ng luha. Wala ng kamatayan pa. Mamanahin ang lahat ng mga bagay na ito. At sabi dito, ang magiging Diyos natin ang lumikha ng langit at ng lupa at tayo ituturing niyang mga anak. Napakaganda nito mga kapatid. Now, hari nawa mga kapatid ko, ang gantimpala na ito ay ating pong tinitignan. At syempre, yung pagiging anak ng Panginoong Diyos, yung pinaka-importante dyan. Di ba? Dahil yung mga bagay sa sanlibutan, bagay lang yun. Pero ang pinaka-importante, yung maging anak ng ating tagapagligtas na darating sa ikalawa. Kaya sa umaga na ito, patuloy po nating idalangin ng bawat isa at idalangin natin sa Panginoon na tayo ay managumpay sa sanlibutan na ito at ang likas natin ay maging banal katulad sa ating Panginoong Diyos. So tayo ngayon ay dadalangin, isama natin sa panalangin ng mga may karamdaman. Okay, nagpapasalamat sa Panginoon at si Mrs. ay medyo nakaka-recover na siya. Gumaling-galing na rin siya. At ngayon din po, papasalamat natin ang kalakasan na pinagkaloob niya sa atin, sa aking mga magulang, ayan, na sila ay patuloy na lumalakas at gumagaling sa tulong ng Panginoon. Ganun din sa parents ng aking mahal na asawa. At din po yung ating mga ministry, mga church planting ministry. At din po isama natin sa panalangin na ang paparating na constituency sa November dito sa CLPM, mga kapatid, na tayo mag-elect ng mga unang direktor na magbi-ministry, mangunguna dito sa Central Luzon Provinces Mission. Gabayan nawa tayo ng Panginoon at ang mapili po ng natin ay yung talagang maglilingkod sa Panginoong Diyos ng maayos at tayo ay madadala sa paglilingkod. Magiging active ang lahat patuloy sa habang naghihintay sa pagdating ng ating Panginoon. So tayo ay mananalangin na sa panguna ni Brother Melvin Vilasano pagkatapos po ng isang awitin papuri sa ating Panginoon. Muli po, magandang umaga po sa inyo pong lahat. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, patuloy ang aming pasalamat po sa umaga na ito na muli ka namin nakasama at napakasarap ng iyong pangako na kayo ay maglalagay sa amin ng korona sa aming ulo, sa aming pagtatagumpay. Salamat at doon sa panahon na yun, wala nang tukso, wala nang pagkakasala habang panahon. Dalangin namin sa mga sandali na ito, sa araw-araw na pamumuhay, na patuloy namin mai-represent ang buhay ng aming Panginoong Hesus. Tulungan po kami na makakapanagumpay sa mga pagkakasala. Tulungan kami na maka-encourage din naman ng iba na
nagpupumilit na magbago ng aming karakter, na mairepresenta ang karakter namin, Panginoong Yesus. Tulungan niyo po kami, Ama, na huwag masayang ang aming mga ginawang paghahanda. At kami patuloy na manalangin, manampalataya at makapag-unawa ng inyong mga pinibigay sa amin. Maraming salamat po, Ama. At alam namin na hindi nyo kami pinababayaan. Sa pagpapatuloy ng aming panalangin, nais namin isama sa panalangin ang mga prayer request ng kapatiran, yung ang kalakasan, pasalamat para sa kalakasan, na patuloy nawa silang palakasin muli at makapagpatuloy ang kalakasan ng parents ni Pastor Nelvin at Ma'am Karen. Salamat sa unti-unting recovery at kagalingan. Kaya din salamat din po sa kaarawan na nagdiriwang ng kaarawan ngayon na ang tatay ni Sister Imelda Liena. Sa kabila ng mga pagsubok na dumating sa kanyang buhay ay kayo'y nariyan at sinamahan siya. Sa sandaling ito, mayroon siyang dinaramdam na mayroon siyang bukol sa kilikili. Nawa ang kanyang mga iniinom na gamot ay makatulong, makawalaan na itong bukol na ito at mabawasan. Alisin niyo po ang kanyang pangamba. Patuloy siyang samahan sa kanyang pang-araw-araw na pamuhay. Maging masaya ang bawat araw niya kasama po kayo. At sa mga darating na araw, patuloy niyo po siyang samahan at patuloy na makita niya ang liwanag na inyong ibinibigay sa kanya. Patuloy namin sinasama sa panalangin ang gaganaping nalalapit na eleksyon sa CLPM. Nawa ang mga mapili rito ay yung mga karapat-dapat na mamuno na patuloy na magiging ikaunlad ng aming bagong mission. Patuloy din namin sinasama sa panalangin si Sister Vicky Jimenez. Patuloy namin siyang nilalapit sa inyo na patuloy niya maranasan ang inyong pagmamahal. Gayun din, aming sinasama sa panalangin ang iba pang mga aming kapatiran na nanonood ngayon. Sister Ana Rospel Hermino, siya ay may schedule ngayon ng chemotherapy. Patuloy niyong palakasin ang kanyang resistensya at kayo ang kanyang mga kasama habang siya ay nagki-chemotherapy. At nawa, kagaya ng ibang na nagumpay, ay ipakita niyo po sa kanya siya rin ay mananagumpay sa piling po ninyo sa mga inyong mga aral at turo, sa mga natural na paggamot ay malakas ang maitutulong sa kanya. Salamat din po sa patuloy na paggabay sa amin sa araw-araw sa pamamagitan ng live devotional na ito. Kami ay natututo sa aming buhay kung paano kami magiging masaya sa kabila ng malungkot na karanasan na aming pinagdaraanan. Salamat sa inyong pagmamahal. Dalangin din po namin patuloy ang iba pang may mga prayer request. Si Doc Willie Ong sa kanyang pakipaglaban sa kanyang kalusugan, patuloy po siyang samahan. Sister Hazel sa kanyang pagsubok na pinagdaraanan sa buhay, tulungan din po siya. At gayon din si Sister Hannah Lopez sa kanyang recovery, si Uncle William, si Raspe, si Brother Daniel Gonzales, ang patuloy din na recovery sa hipag ni Kuya Narsing na si Sister Paning. Gayon din ang kagalingan kay Kenel de la Cruz, Melba Tapios Jenson, gayon din si Irian Memelihor, si Brother Betoy Castillo, Ate Gloria Vicencio, gayon din si Sister Gloria Marcos, si Sister Teresita Diary 3 kasama na yung dalawa niyang anak at mga apo. Gayon din sina Tatay Carlito Tomas, si Nanay Juning Alpindo, Lolo Edith, Angel Prianesa, Estrella Gargasin. At gayon din si Sister Ana Rospel Hermino, si ang lahat ng pamilya na nakikinig ngayon. At patuloy na ingatan ang aming buong maghapon malayo sa mga kapahamakan. Kasama namin ang family ni Sister Emily Makalalag, si Brother Eliseo, si Manong John, si Jovan, si John Mark, si Nanay Diding. Gayon din si family ni Reynard Wenzel Garcia, si na Ruby, Ani, Nicolo, Andre, at yung baby na nasa sinapupunan ng kanyang mama. Patuloy din namin sinasama sina Romnick, Olivia, Veronica, Rebecca at sila Annie, Patrick at Nicole, Trixie, na patuloy na makilala nila ng lubusan ang Panginoong Yesus naming tagapagligtas, dakilang manunubos, mapagmahal at mapagpatawad na Diyos. Amin din patuloy ang sinasama sa panalangin ang pamilya ni Sister Melissa Gamboa. Gayon din yung mga family ng malayo sa aming mga nasakupan. Sister Vicky, si Brother Rudy Masiklat, ganon din si Sister Isa Erilia,
si Sister Joy Valencia, Sister Tintin, si Brother Buboy. Kasama na rin yung tatay ni Sister Joy Valencia. Ingatan po sila sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Patuloy na sila samahan sa kanilang paghanap buhay, kahit din sa pagiging malayo sa kanilang mga pamilya. Kalakasan, kagalingan at recovery din ng mga panalangin namin sa mga sumusunod. Kay Ate Lorna, Kuya Bobby, Ate Grace Samano, Sister Amy Kilantang, si Nanay Fina, Tatay Rudy Rico Hermoso, Baby Josiah, Brother Benjamin, Sister Lynn Peralta, Sister Buena, si Ma'am Lovejoy Tiwa, Brother Gregorio Santin, Kuya Jerry Borbon, Ma'am Sheila, kasama rin si Feli Domingo Gucheco, Sister Lorna Cabiete, Sister Ana Manuel, Brother Christopher Omali Coderes, Sister Erica, Sister Tina Santos, at ang iba pang mga hindi namin nabanggit. Patuloy namin sinasama sa panalangin. Kayo po nakakaalam ng kalagayan ng aming kalusugan. At alam din namin, di lamang kang pisikal na kalusugan ng aming may karamdaman, bagkus ang aming espiritual na kalusugan ay naglulumok at nanghihina. Patawarin niyo po kami kung saan kami nagkulang at nagkasala. Pagkaloob na sa amin ng kagalingan, ayon sa inyong kalooban at mga plano, hindi na aming nais. Patawad po. Kami ay makapasalanan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.